First Lady Liza Marcos Araneta sangkot sa kidnapping sa Turkey at naging drug pusher raw ito para sa Pangulong si Bongbong Marcos Jr. At alam daw ito ni Senator Amy Marcos at ng buong kamag-anak. Mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa channel ninyo, ka-Eric at Dr. Lorraine, na itong si Liza Marcos ay inaakusahan ko na ayaw pa rin nila sagutin na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. Merlina, it appears that the current leader, the director of PDEA, is trying to cover up things for the president. No less than the former and the first executive secretary of the president, in the person of Attorney Victor Rodriguez, ang nagsabi, dubious, it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his certificate of candidacy last November or October 2021. Bakit? 2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez, wala pang 2 minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result ng Pangulo before he filed the certificate of candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang Vice Presidente lahat para kung hindi siya, sabihin niya, hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na opisyal ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambay ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang sarili mismo. It's very important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niya ang magpupuron test before the election, yun nga yung less than 2 minutes, almost more than 2 minutes lang na kanyang test. Eh bakit hindi niya kaya gawin ngayon? Ay, by the way, di ba? Ito yung kakaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating Senado, Kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation, di ba, puro ganun yung lagi nila sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Eh, bakit ito, presidente ito, hindi naman exempted ang presidente? Exactly. Dito sa investigation na ito. Di ba, hindi, ibig sabihin, itong ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, exclusive lang, kaya Pastor Kibuloy, kung gusto nilang gipitin. Dahil, ang presidenteng na dapat na magpaliwanag siya dito, or simple na nga lang po mag-drug test siya. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong mga doktor, yung doktor dyan na pumirma sa kanyang test, dapat niya magsalita din po yan bakit ganun kabilis? Like more than 2 minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, hand washing pa lang, ilang segundo ang uubusin mo doon. Di ba? Preparation, documentation. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. Palitin ulit natin yung, yung test before the election. At saka, maingay na po tayo sa hindi lang sa social media. Kahit sa mga parlor, sa mga palengke, pinag-uusapan na itong pulburon ni Marcos Jr. O may kredibilidad siya, o may leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na dapat tayo parang magmamakaawa para gawin niya to. Nagpusa na dapat siya para malinis. Malinaw na ito. Okay? Na ito pa rin yung mamumuno sa inyo. Actually, hindi nga si Marcos Jr. ang namumuno sa inyo Exactly. Yung babaeng ahas.
hindi naman Lisa inihanan. Marcos. Mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa channel ninyo, ka-Eric and Doc Lorraine, na etong si Lisa Marcos ay inaakusahan ko na ayaw pa rin nila sagutin, na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. At kaya ko pong ipakita ang mga ebidensyang yan, na ipakita na natin yung audio dyan, mga kaibigan. Maya-maya, i-play namin yan, Miss Marlica, with your indulgence, pero mag-interact lang si Ma'am Lorraine para tuloy-tuloy ang komentaryo mo dyan. Kasi minention mo si Lisa Okay. Marcos, di ba? Naalala ko kasi yung kwento mo, Maharlika. Kasi itong drug test na pinag-uusapan mo, itong PIDEA na document, 2012 yan. But you said, no, in your personal relationship with But It's Soured, is because nalaman mo na si Lisa Marcos, Araneta Marcos, ang parang nagpupush ng droga sa asawa niya. Siya ay nagbibigay ng parang she was taking charge of that delivery. Can you clarify? Kasi para clear yung kwento mo. Yes, babalikan ko po muli na nung ako ay umuwi ng April 2022 before the election, during the inauguration, narinig ko na po ito sa kanilang kamag-anak, kaibigan, na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga nitong pulburon. Hanggang sa dumating nga ang time ng between July and August yun, siguro last week or last week of July and third week of August, nang nagkaroon ng sa aming mga vloggers na nakikita namin na may mali sa pamumuno ni Marcos Jr. dahil nga nagkakagulo noon with Attorney Vic Rodriguez at dami nag-aaway-aaway sila. So, yung kaibigan ko na vlogger din na si Pebbles Punanan ay nagreklamo na rin bakit ganito yung sinusuportahan natin. Kaya naman sabi niya sa akin, meron na siyang i-expose o para sa buging impormasyon. Kaya ako bilang isang supporter, kinausap ko si Presidential Sister, Senator Amy. Sabi ko, Maanang, Senator Amy, nag-aalala ako dahil si Pebbles daw ay merong expose or may pasasabuging impormasyon. Wala po akong sinabi kay Senator Amy kung ano yung pasasabuging information ni Pebbles. Pero ang sagot po yan dyan sa akin, Senator Amy, ay ano yun, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? Grabe. So meaning, alam ni Senator Amy, kung intindihin natin, no, extract natin yung information na yon, alam ni Senator Amy na itong si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para itubo o pasimot sa asawa niya, kay Marcos Jr. Tulak ng droga. Napaka-eskandaluso yan na the First Lady will remain silent and even the President himself because it involves already the integrity and the competence of the office of the President to govern and lead this country. Ito pa, ang sinasabi mo, ang nagpapatakbo, the real President in the actual operations of the government day-to-day ay si Lisa Marcos at hindi ang kanyang asawa na isa lamang flower-faced President natin o dekorasyon. Ito po, pakinggan natin itong recording na nakakabahala na kumakalat na rin sa social media. Hi, Louie. How are you? I'm Yen Bacolod. I'm ready for my happy look. With Malik Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents to Nila, but syempre ikaw kung tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So, we have all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call me then just give a little push. Everything's above board, don't worry, I'm very good at that. But, yeah, that's it. So I hope to see you soon. At mayroon pa ito, no? Napakinggan ko, yung sagot ng pangingialam niya sa ISAF. Sana may-play din natin yun. Nandyan siya. At sa buong video na yun na ipinorward sa atin, na ang tumatawag ay ang anak ni Inigo Sobel na si Bianca. Bianca Sobel. Kasi mas mabigat yung area na yon, hindi lang extraction
doon mismo sinasabi niya ang direksyon ng ISAP sa pagpapalit ng leadership patungkol sa operation sa Turkey. So we will try to replay again, Ms. Marlica, but nonetheless, please try to explain this video kasi napakinggan ko yung buong video na to. Ang mas mabigat na video doon, sa bahagi doon, yung pag-utos sa ISAP na makialam sa isang pribado. ISAP is the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines. At ito, tumawag si Bianca Sobel na anak ni Inigo Sobel na Social Secretary ni Marcos Jr. at sinasabi niya kay Lisa na ipatigil muna ang pag-change of command sa ISAF, sa leadership ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kasi nasa Turkey na daw ang mga operatiba ng ISAF at baka maapektuhan ang operations na ito. Very, very reprehensible. Nakakadiri, nakakagalit ang ganitong pangingialam ng First Lady. Very dangerous. Very dangerous also. And very questionable ito na pinapayagan ito ng military leadership. Mga po, alam nyo, yung mga military, even mga kapulisan, kinakausap ko sila ng puso sa puso. Anak sa anak, nanay sa nanay. Kasi ito pong usapin na pinag-uusapan natin dito, actually, hawak ko po yung ebidensya sa harap ko ngayon eh. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Video po yan eh. Yung audio na pinarinig ninyo, actually, video po yan. May mukha ni Lisa. Hawak ko ngayon sa phone ko at ibigay ko sa inyo ang exact date niyan. Kung kailan po niya yan. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung boses ni Lisa Marcos ay kinakausap niya po dyan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA Secretary, si Louis Locsin. Kung February 23 po yan, yung audio na narinig ninyo, at dyan po ay talagang si Lisa ay pinupush niya, nakikipagsabuatan siya dito sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. para ayusin itong not ayusin eh, talagang illegally i-extract itong dalawang bata at yung nanay. Miss Marlica, bata yan eh. Excuse me para kumpleto ang aming paparinig sa ating mga nanonood ngayon at para mabigyan mo ng buong konteksto yung hawak mong material, narito po ang karagdagang content na ipinadala sa amin. Go ahead po sa ating mga manonood sa... Galit na galit sa akin. Dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato o kay utak na pagdukot nga ng mga bagyan. So narinig din yan, pero dyan siya galit dahil dyan sa message na yan, balikan nyo lang yung 2-3 video pa ulit, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Diba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Sobel, na kung saan na nag-iusap kay Lisa Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAP ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga nag-issue, right? So ito bahagyan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Sorry to bother you, but I just got a call from NOR, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call NOR. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin niya? Even the Department of Justice. Wala namang dahil hawak ni Lisa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pag-kidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social secretary na si Bianca Sobel ang salitang extraction. Hi Louie, how are you? I'm Yen Bacolod. Come baby for my healthy look. With Malik Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre ikaw tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in
documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But, yeah, that's it. So I hope to see you soon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible. Miss Maharlika, nakakagulat, nakakagalit, at nakakabingi ang katahimikan sa Senado at Kongreso for not exercising check and balance on how the wife of the President, the First Lady of this country, is subverting the authority and organization that should not be under her. Wala siyang pakialam dapat sa operation ng organisasyon, ng intelligence at ng armed forces in the Philippines, and yet parang normal lang sa Pilipinas pa rin ang mga namumunong opisyal ng Senado at Kongreso na walang sumisita at walang nag-iimbestiga mismo.